Ito na. Mr. President, walang pagod sa pagtulong. Hindi tulad ni Digong. Oo, ginawang mga pulubi ang mga biktima ng bagyo. Yun ang... baka mamaya meron naman DDS dyan. Maglitawan na kayo habang maaga pa. Kaysa naman kayo ay masaktan. May papakita akong video mamaya, ha? Unang-una pa lang yan, yung galit nila sa'yo, Mr. President, alam mo na. Eto na. Oo. Pakinggan ninyo bawat talata dahil dito, malalaman nyo na kung gaano kabait ang Pangulo. Meron tayo talaga. Pasok. Yung galit nila sa'yo, galit nila sa sarili nila yan. Kaya kasi nisiraan, kasi yung mga bagay na nagagawa mo, hindi nila kayang magawa. Hindi nila kayang magawa yan. Kahit nga nung kanyang panunungkulan. Sino? Si Digong na nasa Senado. Oo, kung ano-ano ang pagtatanggol sa sarili na ginagawa ngayon kasama si Bato. Makita nyo, relief good. Hindi per kilo, per kahon. Per kahon ang ayuda ng gobyerno. Kung hindi kayo nabigyan, malamang kayo yung mga taong nandito na panayang reklamo. Mga inang-ina kayo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Shoutout po sa inyo lahat. Ano na? Pasok. Bagay na nagagawa mo, hindi nila kayang magawa. Mabilis lang tong sasabihin ko. Madalas, yung mga tao na naninira sa'yo at mga tao na nagkikwento ng pangit na ugali mo sa iba, sila talaga yung may taong inggit. Sila talaga yung may mga pangit na ugali sa sarili nila. Tama! Tumpak, garapon, o planggana, batya. Oo, di ba? Tumpak na tumpak mga kababayan eh. Sila talaga yung totoong may galit sa'yo. Hindi lang lihim, kindi. Nako, real talk yun ha. Hindi lihim yan, kundi totoo. May galit talaga. Ang pangalawang Pangulo, 10 ng pamilya nito. Isama nyo na yung mga asungot at amuyong nakaalyado. Sino-sino? Isama nyo na si Bongo, si Bato, at si Panelo, at si Barbie na nagtatago kasama yung, konsentidorang asawa nito. At sino pa? Si Glenn Chong, wala na, biglang naglaho na parang bula. At sino pa? Si Vic Rodriguez, tumatakbo na senador. Ewan ko lang kung mananalo. Bakit? Kasi diba sabi niya, Kingmaker ang gago? Hoy! Kingmaker ka, inang-ina mo. Pag hindi mo pinanalo sarili mo, sabi ko noon, pagtatawanan kita mula sa dulo. Diba? Utik na yan, ano? Ha? Sige, tuloy na natin. Ingat po kayo palagi, stay safe and God bless. Ayan na! Tingnan ninyo. Bawasan natin ang sounds. Alaka! Dali na natin ang tuluyan. Masyadong maka-copyright tayo dito. Lakihan mo, Boss Mike. Ito na. Dagdagan natin lang tugtog. Yan na. Ayan, nako. Mga kababayan, kahon-kahon ang ayuda ng mga tao. Ulitin ko lang hindi supot-supot ang dala ha. Kahon-kahon. Yan ang totoong ayuda. Hindi tulad ng iba. Biruin mo yung ayuda, kinukupitan pa nila. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Pasok. Ayan na.
Maayos ang pila. Maayos ang pila mga kababayan, no? Oh, organisado. Hindi tulad nung iba, namigay na ng pera, pinag-aagaw-agaw pa. Diba? Ganito, pila, konting anos. Alam niyo yung anos? Ha? Hindi niyo alam. Sino nakakaunawa ng anos? Konting pasensya. Diba? Pumila ka para maisaayos ang pagdidistribute ng ayuda mula sa gobyerno. Anos. Pasensya. Oo. Hindi Wetpacks Arnold Lopez. Wetpacks? O, titigan mo yung mukha ni Bato. Doon mo makikita yung sinasabi mo. Wetpacks baka mo? O, ibaling mo sa mukha ni Digonyo. Makikita mo yung kaloob-looban na nito. Sige, tuloy. Tuloy. Maraming bagay ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan? Tama na. Yan mga kababayan, ha. Ganyan klase. Kaya ako pinapakita, ganyan klase yung pinapamahagi ni Pangulo at ng gobyerno kasama ang DSWD. Diba kung inyong matatandaan nung nakaraang araw, habang bumabayo ang bagyo, nagpa-press con na ang Pangulo, pinulong yung kanyang mga gabinete para planuhin kung paano makaabot ang ayuda galing sa gobyerno. Ayan na nga mga kababayan. Tignan nyo to mga kababayan. Pangulo, papakita ko lang to bago kita ipakita kasi alam ko gusto ka nilang makita. Pasok. Napili ako na bigyan ng importansya po dito sa amin. Kita nyo may importansya sila. PBBM and Bula, Camarines Sur. Nagpunta ang Pangulo, namigay ng ayuda. Nakita mo po, si BBM talagang ang ating Mr. President ay talagang mahal na mahal ko po dito. Kita nyo? Yung mga taong biktima ng bagyo, mahal ang Pangulo. Pero bakit itong mga hindi naman na mga inang-ina kayo, na mga hindi na bakit pa na yung reklamo? Pero yung mga taong mga nasalanta ng bagyo, ayan, mahal na mahal ang Pangulo. Ang layo. Pati yung pagkamot ng ulo, binabato nyo mga inang-ina kayo. Ito yung Pangulo, wala nang ang tigil sa pagserbisyo. Tapos ganyan pa kayo. Wala na nga kayong naitulong. Perwisyo pa kayo, mga inang-ina kayo. Eto, pasok. Mga kababayan, Mr. President. Eto muna tayo kay Nanay. Nay, pagtanggol mo si Pangulo. Nakita mo po, si BBM talagang ang ating Mr. President ay talagang mahal na mahal ko po dito. Ay, nako! May copyright na naman to. Dito tayo, Boss Mike. Dagdagan mo ng magandang kanta. Ayun, Maraming bagay ang hindi ko maintindihan. Tignan nyo yung mukha ni Pangulo, mga kababayan. Pansinin ninyo. Diba? Napakaraming mga expression sa mukha niya ang makikita talaga natin mga kababayan. Yung awa, yung pagmamahal, kung paano niya ipapakita, mga inang-ina kayo. Di na kayo naawa mga, nimal kayo talaga. Nalasi kayo. Kita niyo mga kababayan, diba? Yung mga tao, tignan ninyo. Meron pang pa-video.
Oh, pasok, Mr. President. Maraming bagay ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan nating pagtakpan ng katotohanan? Mga yaman na palagi nating niyayabang. Tugot pawis ba ang naggamit sa lahat ng iyan? Grabe, no, mga kababayan. Ano? Grabe. Eto pa. Gusto niyo makita kung paano naman yung panahon ni Digonyo? Kapag ka meron ng mga alagad dito. Arnold Lopez, it's me, honey. Meron na bang alagad dito? Pakisabi naman para maipakita na natin kung paano naman ang sitwasyon ng mga Pilipino nung bumagyo ng panahon ni Digonyo. Asa na? Meron ba? Meron ba? Bakit hindi kayo magpakita? Tuwing makikita nyo na lang yung pagmumukha ko, nanonood na lang kayo Mag-comment naman kayo pag nandito na ako. Pakita nyo! Wala! Putik talaga. Eto, para na lang sa inyo. Hindi ko pinapakita to para kamuhian nyo si Digonyo. Para lang mapagkumpara nyo kung ano pagkakaiba ng isang Marcos at pinagtatanggol nilang Duterte. Tignan nyo. Pasok! Residents in Tuguegarao. Nakita nyo? Nakita nyo? Namamalimos yung mga tao. Hinayaan ni Digonyo yan, mga kababayan. Pero bakit? Ngayon kay Pangulo, meron ba kayong nakitang ganyan? Wala kayong makikitang namamalimos na tao dahil mismo ang Pangulo ang pupunta sa bahay nyo. Eto na, pasok. City in Cagayan are begging for food. Their frustration. Begging for food? Saan ito? Cagayan? Oo. Cagayan to. Sige, eto pakinggan ninyo. Palpable as they see those who transport relief supplies merely pass through. Tuguegarao Mayor Jeff Soriano says they have not received aid nearly a week after Typhoon Ulysses hit their area. There is still a lot of pocket areas na hindi pa talaga marating. Tandaan nyo, marami kaming pinadala rito. Hahanapin ko kasi hindi ko talaga hilig mag-post ng mga ginagawa natin. Alam nyo kung anong buti pa tayo kaysa doon, kay Digonyo. Pinahelicopter natin yung mga ayuda para makarating sa kanila. Alam na alam ng iba yan kung matagal na kayo dito. Diba? May gamot, may damit. Meron pang nakalagay, United Talino Warriors. Diba? Kaya nga mga kababayan, itong mga salita ng salita na hindi daw tumutulong ng maayos ang Pangulo, mahiya kayo, no? Kapal na mga mukha nyo. Samantalang kay Digonyo, namamalimos sa mga tao. Diba? So, tapos may gana ka pa dyan sa Senado? We had more than 36,000 families affected. So marami pa rin talaga ang medyo hirap-hirap. Nakita mo, Digonyo? Ulitin ko lang para sa habang nagmi-meet, naghihiring kayo, mapanood mo nangyari dito sa Tuguegarao. Pasok. Pagkain tubig, Digonyo, nasan ka nung panahon na to? Ganyan sila, no? Ganyan sila. BBM! Ano nang plano mo? Ganyan sila, di ba? Nasan si Digonyo nung panahon na to? Nasan? Nandun sa Malacanang natutulog. Ewan ko lang kung may kasamang chicks na dala ni ninyo. Oo, di ba? Samantalang yung mga tao hirap na hirap. Di ba? Puta, Aimee. Marcos Aimee.
Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Sa tatay mo nga, hindi mo nga pinagtanggol eh. Kami rin, Boss Mike, nagpaayuda kami dyan. O, di ba? Mama Mi TV, di ba? Alam ni, Mama Mi TV. Ha? Dinala sa helicopter. O, naku, malupit talaga. Para lang makarating, mga kababayan, nung panahon ni Digunyo. Grabe si Digunyo. Tandaan nyo, yung idol nyo, ginawang pulubi yung mga tao. Ulit. Residents in Tuguegarao City in Cagayan are begging for food. Their frustration palpable as they see those who transport relief supplies merely pass through. Tuguegarao Mayor Jeff Soriano says they have not received aid nearly a week after Typhoon Ulysses. Walang aid. Walang ayuda. Walang tulong. Kahit ano. Wala. Panahon ni Digunyo to Baka mamaya sabihin ninyo. Panahon na naman ni Digunyo to, ni Pangulo. Panahon ni Digunyo to, ulitin ko. Di ba? Tuloy mo na. Captain Frank, ikaw sul-sul ka rin ito na mga kababayan, isa pa. Ang serbisyo ng Marcos kakaiba. Kung si Sara umiis ka po para manood ng concert, ang anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iba. Tingnan nyo ang pagkakaiba mga kababayan. Ayan, lakas baby. Ito. Panoorin ninyo si Sandro. Gaano kalayo, Manu? Dito hanggang doon. Saglit dahil narinig namin na yung dike nasira. Naperde, tidike. Apo, congressman. Naperdi mo, tadike. Dato yan ni Jenner Bintibe. Naperdi ka no, JDK. Kuna ni Apo congressman, iso nga kailangan, aramidan, kaparaanan. Tapno, awanti dilapan nga, mangyari pa. Sipag ni Sandro, syempre. Sandro, pasok. Kung matutuloy ito, mawawala na yung gabo. So, sinabihan ko po sa DPWH, nagpapasalamat din ako sa kanila. Nakahanap kami ng 50 million pesos. Nangagyo? 50 million. Nangagyo? 50 million. Nasaan na? Hoy, Dino Marcelo. Minsan lang ako at isa lang ako. Walang ganyan-ganyan. Baka ikaw, Pag nagmahal ako, isa lang. Oo. Ganun dapat, Manahin nyo ako. Pag nagmahal, isa lang. Hindi pwedeng dalawa, tatlo. Si Digunyo lang ang may ganun, Hindi ako. Tingnan ninyo. Ulitin natin. Magkano? Hanap kami ng 50 million. Ulit. Nakahanap kami ng 50 million. Ulit. Nagpapasalamat din ako sa kanila. Nakahanap kami ng 50 million. Ulit para marinig nila. Sa kanila, nakahanap kami ng 50 million. Narinig ninyo? 50 million. Hindi 51 billion. Yung congressman sa Ilocos Norte na si Sandro, ang pondo para mawala ang pagbaha, 51 million. Pero yung congressman sa Davao, 52 billion. Mga kababayan, 52 billion.
Hanggang ngayon, ayun, bumabaha pa rin. Malayo. Ang layo-laya. Sa 51 million, mawawala na ang baha sa Ilocos Norte. Yung 52 billion, hindi mo alam kung saan napunta. Hanggang ngayon, baha pa rin sa Davao. Kita nyo? Ha? Tuloy. Pesos. Makalagay ng flood control mismo ng 288 meters dito. Kita nyo? Para sa flood control, 50 million, kasya na. Pero yung iba, 52 billion, wala pa rin nagagawa. Grabe talaga, di ba? Tapos nagtatanong pa kayo kung anong pagkakaiba ng Marcos sa Duterte. Ang Marcos, serbisyong tapat para sa mga Pilipino. Ang mga Duterte, serbisyong kupit para sa inyo. Diba? Puta, serbisyong kupit. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Yan ha. Kong, pasok. Pag hindi na umulan, i-repair na natin para hindi naman mababaha ang ating mga Hindi na mababaha, hindi na madidilap ang ating kailyan. Hindi na mababaha ang ating kailyan, mga kababayan. Dagiti kailyan muna bago ang iba. Sige, tuloy. So, salamat at maraming salamat din sa ating mga kaibigan sa DPWH sa kanilang napakabilis na aksyon at ginawa nila ang aming request. Kasi Makita nyo, sasabihin ng iba kasi anak yan ng Pangulo kaya mabilis ang serbisyo. Mga bobo, baka hindi nyo alam, yung Vice Presidente, anak din ng idol ninyo. May sariling pondo, pero hindi natin alam kung saan napupunta ito. Isa pa, hindi ba anak ng Presidente noon si Pulong na sabi nagtakbo ng 52 billion? Bakit hindi nyo tulig sa inyo, mga gago ba kayo? Pasok! when can we start? Sige, so pag bumaba na yung tubig, sismalan. Okay? Salamat po. Salamat. Salamat! Opo, salamat! Salamat! Opo, salamat! Salamat, Apo Congressman! Nako! Nararagsak ti tattao, J. Ilocos Norte! Ha? Eto na, Mr. President. Nasaan na ba yun? Nag-aeroplano. Pasok! Aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang lugar na labis na apektuhan ng Bagyong Christine. Kabilang sa inikot niya ang Metro Manila, Batangas at Cavite. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Yan na. Oo, nasaan si Sara Pusit? 51 billion. Oo, binulsa ni Pulong. Oo. Sabi nga, daming nagsasabi nun. Tuloy. Sakay ng presidential chopper, personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang binahang lugar sa Metro Manila, Batangas at Cavite. Kahit saan lumingon ng Pangulo, may baha. Kaya bago pa ang aerial inspection, inutos na ni PBBM na gamitin ang lahat ng asset ng gobyerno gaya ng barko at eroplano. Sa mga gago, sabi nyo walang ginagawa at hindi alam kung anong gagawin ng Pangulo. Ano ito? Bago pa lang! Bago pa lang ang bagyo. Ito na ang ginawa ng Pangulo, mga lintikan kayo. Palibasa kasi, hindi nyo alam yung salitang naratibo. Tumitingin lang kayo sa putol-putol na kinukuha ninyong mga video. Mga ninimal kayo. Baka kung ano masabi ko. Sabihin mo na lang, Boss Mike, kahit na mga bobo sila, mahal mo pa rin sila. Oo, lagi ko sinasabi.
Kung iba-iba lang, kung sila lang, sasabihin nila, sana inanod na kayo sa baha. Pero hindi tayo ganon. Never nating ipapanalangin ang kapwa nating Pilipino kahit bobo. Dapat sinasabi pa rin nating, mahal natin ito. Dahil kapwa natin Pilipino to. Pag ganun-ganun pa si Digunyo. Oo, gumaganon. Diba? Hindi namin sasabihin na kayo mapahamak. Bakit? Dahil mahal namin kayo. Hindi tulad ng mga kasama ninyo. Laging sinasabi, sana mamatay na kayo. Diba, Ay-chan? Okay, pasok. Mr. President, asa na? Bago pa ang aerial inspection, inutos na ni PBBM na gamitin ang lahat ng asset ng gobyerno. Bago pa lang daw yung aerial inspection, inutos na ni Pangulo kung ano mga dapat gawin. Lahat ng mga kagamitan, oo. Spaceship, rocket, lahat, oo. Inutos ni Pangulo para tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Narinig nyo? Tuloy, Mr. President. Gaya ng barko at eroplano sa search and rescue at paghahatid ng ayuda. Pati presidential choppers, pinapagamit niya na. Kita nyo naman, pati presidential chopper, pinagamit niya. Tapos si Sara, gusto gawing service, pauwi ng probinsya. Tapos ibabalik siya. Uwi, oo, service niya na. Ang inang-inang yan, nagtampo pa. Dahil daw hindi niya magamit ang presidential chopper. O, kita nyo? Ano? Nakita nyo mga kababayan si Pangulo. Lahat ng kanyang mga makinarya, lahat ng mga resources ng gobyerno kailangan tumulong. Yan ang sabi niya. Pero yung iba minamali nila. Sabi nila, kumamot lang daw ng ulo ang Pangulo. Diba? Pero kabaliktaran pala. Ang sabi ng Pangulo, lahat ng resources ng gobyerno, gamitin ninyo. Mailigtas at mabigyan lang ng ayuda ang mga Pilipino. Layo. Mr. President, ulitin mo rito. Aerial inspection, inutos na ni PBBM na gamitin ang lahat ng asset ng gobyerno gaya ng barko at eroplano sa search and rescue at paghahatid ng ayuda. Pati presidential choppers, pinapagamit niya na. Nakiramay din ang Pangulo sa mga namatayan ng bagyo. Nako, medyo hindi naman tulad nung mga nakaraan, tulad ng bagyong Yolanda, Ulysses ni Digunyo, Pondoy ni Gloria. Hindi naman ganun. Karami. Pero meron pa rin mga namatayan. Kaya ako nakaitim ngayon ng background. Kasi nakikidalamhati ako mga kababayan. Kaya tuloy. Sino-sino? First, pinapagamit niya na. Nakiramay din ang Pangulo sa mga namatayan ng bagyo. Gaya sa Bicol na binayo ng todo. I would like to express my sympathy for our fellow Filipinos who have become victims by Tropical Storm Christine. We are grateful for the resilience, leadership, and proactive measures undertaken by our local government units which have saved many, many lives. Para paigtingin ang search and rescue efforts, pinakansela na rin muna ng Pangulo ang leave ng lahat ng uniformed personnel para hindi kulangin sa tao ang mga re-responde sa mga binaha. Yan ba yung walang plano? Yan ba? Walang plano na sinasabi nyo? Putik kayo. Di na kayo nahiya sa Pangulo. Mga Pilipino ba talaga kayo? Nakakaasar na kayo Inutusan niya rin ang Budget Department na bilisan ang pag-release ng pondo na gagamitin sa ayuda at rescue operations. Bilisan ninyo. Para walang masabi yung mga bobo. Mr. President, tama yan. Ako'y nasa sa inyo. Tandaan nyo yan hanggang dulo. Sasamahan namin kayo. Alam kong pagod na kayo. Pero takot lang kayo na ipasa ang panunungkulan nyo sa isang baliw na magiging Pangulo. Assuming we need more funding, Mr. President, we can
tap the unprogrammed appropriations. Inatasan din ni PBBM ang DSWD na mamahagi ng financial assistance para sa rehabilitasyon ng mga binagyo. Oh, naku, meron pang financial assistance. Marami na naman magkakapera. Mamita Startok, Bambina, pero sa inyo po lahat, oy! Shout out, nakalimutan ka na kayo, shout out, Miss Ao, Rosie B, Maring Mila, sino pa, Darwin, Leticia, shout out po sa inyong lahat. Ano pa? Pati ang Department of Agriculture, pinagde-deploy din ng mga kadiwa stores sa mga apektadong lugar para yan ba yung walang plano? makatulong sa supply ng murang pagkain. Di ba? Nagbabalita mula sa front. Yan ba yung walang plano? Nandito na ako. Nasa totoong mundo na ako. Kasi nung nakaraan, hirap na hirap ako. Walang signal. Naku, ang hirap. Laging walang internet. Pati data, napakahina. So, ito na mga kababayan. Ito pa, Mr. President, bibigay na kita. Ako para makita na yung mga dala namin na tulong at kayo, lahat kayo na kailangan mag-evacuate dahil nakalubog pa yung mga ibang bahay ninyo at na-evacuate para dinagay na ngayon dito sa City Hall. At pinuntahan ko lang para makita ko na maayos naman ang pag-alaga sa inyo. Nakita nyo, pinuntahan ng Pangulo para siguraduhin na maayos yung pagtrato. Hindi tulad ng pinamamalimos ang mga Pilipino. Malayo, di ba? Eto, nung panahon ni Digonyo. Residents in Tuguegarao. Ayan, nakita nyo, namamalimos ang mga Pilipino nung panahon ni Digonyo. Basta may kalamidad na tulad ni Christine na dumaan ngayon. Oo! Eto, tingnan nyo si Pangulo. Pasok! Ngayon, eto, nakapila na yung mga iba para mapakatanggap ng cash assistance na ibinibigay ng DSWD. Lalong-lalo na para dun sa mga pwede nang umuwi. Kita nyo, pinamimigay sa mga tao, cash. Hindi binubulsa ni Pangulo ang cash. Hindi tulad ng Vice Presidente, hindi alam kung saan ikinutkot ang mga piso ninyo. Diba, mga kababayan? Pasok. Meron kayong gagamitin para sa mga pangangailangan ninyo. Oo nga, Norita Cantal, wag mo nang intindihin. Alam mo naman yung mga yan. Hindi nila ibabalita ang kabutihang loob ng Pangulo, kundi kasiraan lang. Ganyan sila magbalita dahil ang gusto nila, magmukhang masama ang Pangulo sa madla. Tapos, ang inaangat nila, yung Vice Presidente nila, na gusto nilang ipalit sa isang magaling, masipag at makadiyos na Pangulo natin. Gets nyo? Yun. Aloy. Pero yung mga uuwi, para kahit na uuwi, ay pag una ninyong dating sa mga bahay ninyo, tutulungan pa rin namin kayo, bibigyan pa rin namin kayo ng mga food pack. Dahil sa pag-uwi ninyo, baka hindi pa kayo magluto, hindi pa nawala yung mga ibang gamit ninyo. Yan ba yung walang plano? Alam ni Pangulo, hindi lang cash assistance, kundi pati pagkain sa hapagkainan. Dala-dala ng Pangulo para itulong yan. Gigigil ako sa inyo. Yaan ng Pangulo. Hindi lang inutos kay Bongo. Diba, mga kababayan? Noong panahon ni Digonyo, inuutos lang kay Bongo. Kaya akala ng tao, si Bongo ang matulungin. Ayun, nanalo sa Senado. Pero yung Pangulo, siya mismo, sabi ko nga, ang pupunta sa inyo. Kita nyo? So magpapadala pa rin kami ng food pack sa inyo. Kaya mabigat itong nangyari sa inyo at napakalaki ng tubig na dumaan. At ang mahirap kasi
yung baha na galing kami sa Buli, hindi gumagalaw talaga yung tubig eh. Oh, marami doon sa hindi. Alam nyo, manirisim na ni Pangulo talagang kumakamot sa ulo eh. Ginagawa nyo pang issue eh. Kita nyo, kumamot na naman sa ulo oh. Diba? Ikaw ba naman? Nako. Ikaw ba naman ang napakaraming problema? Hindi ka mapapakamot sa ulo? Marami doon sa hindi talaga gumagalaw ng tubig kaya gagahakanapan natin ng paraan yan. Ngayon, ngunit para sa ngayon ay asahan ninyo basta't nandito ang pamahalaan, tuloy-tuloy ang aming pagtulong sa inyo. Sabihan nyo lang, andito si Mayor, andito si Secretary Rex, andito yung mga ibang cabinet secretary para marinig mula sa inyo kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Sige. Kita nyo, ang ginawa ni Pangulo. Mga gabinete ko, inang-ina nyo sumama kayo. At ako mismo ang maghahatid ng mensahe sa mga tao. Pag hindi nyo ginawa, lahat ng sinabi ko, sisibaking ko kayo! Dapat ganun. Taloy, pero parang ganun yung gusto sabihin, no? Taloy. Basta't asahan ninyo, hindi kayo namin nakakalimutan at lagi namin iniisip kung paano kayong tulungan. Sige po, maraming salamat po. Di ba, Mr. President, maraming salamat sa pagtulong. Maraming salamat sa sinserong pagmamahal para sa mga Pilipino. Our beloved Boss Mike Cervera.